Hello everyone! Welcome for another video. So ang i-discuss pala natin in this video is Digital Bank top interest rate for the month of February. So sa channel pala natin, dinidiscuss natin monthly yung top interest rate ng lahat ng Digital Bank, almost yung top. So in this video, let's start. So perspective ulit, digital bank versus traditional bank versus cash on hand. Ba't natin sinama yung cash on hand? Kasi napakagandang i-discuss natin yung inflation rate. So yung kumbaga yung value ng pera na nawawala sa atin monthly. So last year, nasa 5.8 yung average inflation rate per annum. So yung 5.8 divide by 12 natin kasi 12 months is 0.48% monthly. So magandang may idea kayo kung magkano yung nawawalang pera or magkano yung binababa ng value ng pera na meron kayo in case na cash on hand or iniipon nyo siya sa alkansya. So ito, so comparison using 10,000 PHP, it's either 10,000 capital, 10,000 savings, or 10,000 na nasa alkansya. So sa digital bank, yung 10,000 natin kasi ang pinakamataas for the month of February is nasa 7%. Yung 10,000 natin is kikita ng 57.69 with tax to. Kapag sa traditional bank na may average na 0.00625 is nasa 51 pesos lang yung kita natin. So, medyo maliit siya compare sa 57.69. Or, i-compare naman natin siya sa cash on hand kung iipunin lang natin siya or ilalagay lang natin siya sa alkansya na hindi nagiging ng interest. So, using inflation na 5.8 divide 12, so nawawalan tayo ng 48 pesos monthly. So, yun yung reality guys. So, 48 pesos yung nawawala sa atin, yung value, although hindi mo siya agad mararamdaman, pero mararamdaman mo siya yung purchasing value ng pera na hawak natin is paunti-unting lumiliit. So yung dati, yung marami yung nabibili sa mga supermarket, sa mga grocery, so paunti-unti siya over time kasi nga yung inflation, pagtaas ng bilihin. So ito yung computation para medyo clear yung pinakita nating computation. So sa digital bank, kung may 10,000 ka, yung 7% mo is nasa 57.69. Yung pinakamababa natin for the month of February, 0.75 is 6.17 pesos. Additional to. Additional sa savings natin to. So, wala tayong gagawin. Ilalagay lang natin yung pera natin sa digital bank which is safe, covered by PDIC, under 500,000. So, kung ilalagay natin siya sa traditional bank, hindi na ako naglagay ng bank. Maglalagay tayo ng 10,000 pesos using average na 0.0, dagdagan pa natin na isang 0.00625% is 51 pesos lang yung kita natin monthly. So, i-compare natin siya sa pinakamababa na 0.75 na 6.17. So, nasa 12x pa rin. Tapos, i-compare naman natin siya sa inflation rate na 0.48% per month. Kasi nga, 5.8 per annum. So, nawawalan or bumababa yung value natin ng 48 pesos. So, yun yung reality. So, punta na tayo sa top interest rate ng mga digital bank. So, napakalaking advantage na may digital bank na sa Pilipinas. So, i-take advantage natin siya. So, number 1 pa rin for the month of February is Netbank. 7% for 12 months time deposit. Ito yung mag-open pa lang ng account starting January 17. So, maraming promo si Netbank. Paiba-iba rin yung promo nila. So, explain ko muna yung 7% for 12 months na time deposit, 6% for 6 months time deposit, 5% for 3 months na time deposit, at yung savings naman nila is may 5% per month na interest rate. Tapos punta naman tayo kay Discardec, number 2 na siya. So si CIMB bumaba na from top 2 or from top 1 from the previous month. Ngayon nasa near bottom na siya, nasa almost bottom. Pero baka magawa ulit ako ng video kung meron digital bank na maglalabas ng promo kasi as of now wala pa silang promo as of February 1. So pero baka magkaroon, depende yan. So gagawa ulit ako ng bagong video baka mid of the month
kung merong bagong promo para lang i-update kayo. So Discartec 6.5 until February yan. Tapos yung normal rate nila is 3.25. Max is 50. Uno Bank, yung time deposit nila na 6.5 and 6.5. Dalawa yan, isa yung 3 to 12 months. At yung isa naman yung 12 months and 24 months. Normal nila is 4.25 months for 5,000 above and 3.5% for 5,000 below. So, si Maya, meron pa rin silang promo, yung gold, saka yung normal nila na 6% for gold, 6% for savings, basta gagawa ka ng task, and for normal naman ng savings nila, promo rin yan, 4.5%. Tapos, yung regular na nila after nyan is 3.5% para 50,000 above and 2.5% for 50,000 below. Tapos, punta naman tayo kay Tonic. Kay Tonic, walang ganong news, guys. So, puro sila loans, nakafocus sila sa loans, sa mga utang, pero pagdating sa mga promo, wala pa sila as of now. Time deposit, 6%, yung meron din silang ano nga bang tawag doon? Goals, nakalimutan ko yung tawag, guys, pero 4.5% para sa group. And stash 4.5% para sa group stash and 4% para sa normal single stash. So si Cbank 5%, wala silang promo pero yung 5% is mataas pa rin. GoTime 3%, wala pa silang bagong promo pero 3% is mataas pa rin. CIMB 2.6% para sa GSave, 2.5 para sa UpSave, 0.75 para sa Fast Plus. Tapos si Como 2.5. So ang ina-expect ko dito na gagawa ng promo si CIMB and Como, depende siguro. Pero yun nga, since nabanggit ko doon sa unang part ng video na to is first quarter. Alam naman natin pag first quarter walang ganong deadlines yan at walang ganong hinahabol na target yung mga company. So sample, normally, ang mga digital bank kaya nagpapapromo, syempre kapag may target sila na volume ng pera, kapag may target sila ng volume ng account, pag may target sila na maparami yung account nila, may hinahabol siguro sila for reporting. So, since first quarter pa lang, so baka wala pa silang promo. Pero expected natin, second quarter, third quarter, fourth quarter of 2023, lahat yan gagawa ng mga bagong promo para makaanyaya ng mga bagong customer. So, yun lang in this video. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, I hope you like